Mga ngahoy at ang bruha, isinulat ni Ofelia Concepcion. Leonardo ay isang mangangahoy. Ito ang kanyang ikinabubuhay. Ipinagbibili niya ang mga kahoy na pangatong sa mga kababayan. Aling Menang ang ina ni Bernardo. Matagal na itong may sakit. Silang dalawa na lamang ang magkasamang namumuhay. Laging kulang ang pera ni Bernardo. Gusto man niyang ibili ng prutas ang ina na hindi maaari. Inuuna niyang bilhin ang gamot nito. Isang araw ay nagpaalam si Bernardo sa ina. Mangunguha siya ng kahoy sa gubat na hindi pa niya napupuntahan. Natuwa si Bernardo dahil marami agad siyang napulot ng mga kahoy. Pauwi na siya nang mapansin ang isang lugar na maraming tanim ng mga puno ng prutas. Namitas si Bernardo ng mga prutas. Iuuwi niya iyon sa kanyang ina. Alam niyang matutuwa ang ina dahil makakakain ng masasarap na prutas. Nagulat si Bernardo nang marinig ang isang boses. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinipitas ang aking mga prutas? Nagulat si Bernardo. Natakot siya sa nakita. Isang bruha ang nakatingin sa kanya. Hindi niya napansin ang paglapit nito. Ipinagtapat ni Bernardo kung saan galing ang mga prutas. Nalungkot si Aling Menang. Natakot ito sa banta ng bruha. Magbalik ka sa gubat, payo nito sa anak. Ang sabi ni Aling Menang ay mag-ingat si Bernardo. Makisama raw mabuti sa bruha ang anak para pauwiin agad. Pumunta si Bernardo sa gubat. Noong una ay takot si Bernardo sa bruha. Habang tumatagal ang mga araw ay natuklasan niya na mabait ito. Masaya si Bernardo sa gubat. Ilang linggo lang ay tiyak na malalaki na ang mga punong ito, ani ni Bernardo. Kailangan talagang magtanim ng maraming puno. Tumutulong kasi ang mga puno para mahawakan ang lupa at mapigilan ang pagbaha. Sa paraang iyan ay makatutulong tayo sa mga tao. Humanga si Bernardo sa bruha. Hindi siya makapaniwala na bruha talaga ito. May puso kasi ito para sa mga tao, sa mga hayop at sa kapaligiran. May natuklasan din si Bernardo sa sarili. Mahal niya na ang bruha. Huwag mo sana akong pagtawanan, pero mahal kita. Pagtatapat niya. Gulat na gulat si Bernardo. Biglang nagbago ang anyo ng bruha na mula sa pangit na anyo ay naging isang magandang dalaga. Reyna ang pangalan ng dalaga. Isinumpa ito ng isang masamang bruha dahil naiinggit sa ganda niya. Magiging tao lang daw siya muli kapag may lalaking umiibig sa kanya. Kasama si Reyna ay umuwi sa bahay nila si Bernardo. Tuwang-tuwa si Aling Menang sa pagdating nila. Pinakasalan ni Bernardo si Reyna.